Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin. Ito pong issue kay Secretary Bersamin, mga tambay. At itinanggi niya po na siya po ay kumukuha ng komisyon. Ito pong si Executive Secretary Lucas Bersamin. Mga kababayan, siya raw po ay hindi kumukuha ng komisyon ng 15% na komisyon, mga kababayan. Dito po sa maanumalya na pinag-uusapan po na mahigit 3 taon po nilang ginawa ito, mga kababayan. At ang tanong ko lang naman po diyan, mga kababayan, kailanman po ay hindi po aamin ang magnanakaw na siya ay nagnakaw. At kailanman po ay hindi po magsasabi ng totoo ang taong sinungaling. Hindi po ba? Pakinggan po natin ito, mga tambay, ang balita. Pinabulaanan din ni Executive Secretary Lucas Bersamin na humingi ang kanyang tanggapan ng komisyon para sa infrastructure projects. Sa kanyang inilabas na opisyal na pahayag, iginiit ni E.S. Bersamin na walang katotohanan ang salaysay ni DPWH Undersecretary Roberto Bernardo tungkol sa umano'y 15% na komisyon na hinihingi ng Office of the Executive Secretary. Ayon kay E.S. Bersamin, ang kanyang tanggapan ay walang kinalaman sa alokasyon ng budget ng DPWH. Wala rin anyang pakikipag-ugnayan ang OES kay Yusek Bernardo o kahit kay DepEd Undersecretary Trigiv Olivar. Ipinagmamalaki ni E.S. Bersamin ang kanyang malinis na record bilang isang matagal nang naglilingkod sa pamahalaan. Una na ang pagiging career judicial officer at ngayon ay isang executive secretary. Yan, mga tambay, paniwalaan po natin si Executive Secretary Lucas Bersamin. Mga tambay, malinis po ang kanyang record. Mga kababayan, malinis po dahil naging ano po siya di ba, Chief Justice. Naging Chief Justice po si Lucas Bersamin hanggang sa naging Executive Secretary po ng Malacanang ni BBM. Malinis po ang kanyang konsyensya. Hindi po niya kayang magnakaw at kumita mangomisyon sa gobyerno, mga kababayan. Never. Kahit anong proyekto po yan, ay hindi niya po magagawang humingi ng komisyon. Hindi po. Ayon po sa kanya. Paniwalaan po natin siya, mga kababayan. Si Secretary Bersamin, mga tambay. Napakalinis pong tao niyan. Napakalinis po. Dahil pagka ikaw naging Chief Justice, kailanman po ay hindi ka na makakagawa po ng kasalanan. Lalong-lalo po pag nanakaw. Dahil naging Chief Justice ka. At lalong-lalo po naging Executive Secretary ka pa. Hindi ka na rin po makapagnanakaw. At hindi naman po uso ang nakawan sa 19 Congress at siyempre po sa panunungkulan po ni BBM. Sa kanya po, sa kanyang gobyerno ay hindi po uso ang pagnanakaw ng kakaunti. Umano. Kailangan po male-maleta. Isinasakay po sa van, mga kababayan. Hindi ba? Ganyan po talaga ang politika sa ating bansa. Yan po. Siyempre po, natural na po yan. Itatanggi po nila lahat yan. Dahil po yan ay masama. Di po ba? Masama nga magnakaw. Masama nga po mangumisyon. Ikaw ba naman ipagmamalaki mo pa na ikaw ay nangumisyon ay masama nga? Siyempre itatanggi mo yan. Pero ang nakakakita naman po niyan, hindi naman sila Di ba? Yan po ay nakikita po yung una-una. Siyempre po, yung nasa taas, ang ating Panginoon, nakikita po ang mga puso nila at ang ginagawa nila. Hindi po ba? Kaya po nila magsinungaling. Kayang-kaya po nila magsinungaling. Lalo-lalo po sa media. Hindi po ba? Pero, yung nakakakita po talaga ng ginagawa nila, kailanman po ay hindi po sila makapagsisinungaling doon. Ngayon lang po yan, mga kabayan. Expected na po natin yan. At ano po ba asahan natin sa isang executive secretary, Bersamin? Siya nga po
Siya nga po, after ego siya eh. Kanang kamay siya ng Pangulo. Isa po siyang dating Supreme Court Justice. Pero yung ginawa po kay dating Pangulong Duterte, okay lang sa kanya eh. Di ba? Okay lang sa kanya na hindi nakakuha ng due process ang dating Pangulong Duterte na ngayon po ay nakakasakit na po sa The Hague, sa Netherlands. Di ba? Sa ICC. Okay lang sa kanya. Kasi malinis ang konsensya niya eh. At mahusay siya sa batas. Hindi po ba? Ganyan po katindi. At ito naman po kasi systematic. Hindi po ba? Alam naman po natin mga kabayan na systematic po ang korupsyon pong ginawa nila. Magmula po sa ulo hanggang sa baba ay puro po may issue na ng korupsyon sa ating bansa. Hanggang kay kapitan, hanggang sa Pangulo ay mahirap na pong pagkatiwalaan. Lalong-lalo po nung sila na po ang nanungkulan sa ating gobyerno. Komento ko po mga kabayan. Napakahirap na pong pagkatiwalaan ang mga politiko ngayon. Magmula sa baba hanggang sa itaas. Politiko pa lang yon. Paano pa po yung mga lingkod bayan na sinasabing sa gobyerno nagtatrabaho? Sige nga. Yung mga ahensya, departamento ng gobyerno, yung mga tauhan dyan, di po ba laganap din ng korupsyon? Kasi po, nabigyan po kasi tayo ng napakagaling na Pangulo sa kasaysayan ng bansa. Ubod po ng galing. Kaya nga po ang pinag-uusapan po, 3 taong korupsyon, trilyon ang pinag-uusapan dahil sa dami po ng inutang nila at hindi po maipaliwanag dahil po sa mga proyektong hindi rin nila maipaliwanag kung saan po nila dinala at saan nila pinagawa. Kaya nga po minsan nagtatanong po si Kamanong hindi kaya sila nagpagawa na kaya po hindi natin makita at kaya po ghost ang nangyari? Hindi kaya sila nagpagawa ng maraming flood control sa buwan? Baka sa buwan sila nagpagawa. Kaya hindi po natin makita yung mga proyekto na sinasabi po nila. Hindi po ba? Pero nakikita po natin at naririnig at napapanood yung mga umaamin na truck-truck, van-van, male-maleta, sako-sako na pera na dinadala sa kanila. Hindi po ba? At hindi po ba kayo nagtataka? Si Kamanong kasi nagtataka Di ba? Nagtataka po si Kamanong. Pumuputok na po ngayon sa Executive Secretary. Isang hakbang na lang nasa Pangulo na. Executive Secretary. Isang hakbang na lang Pangulo na. Kung yung Executive Secretary pinapangalanan ni dating DPWH sa Yusek Bernardo na nangungumisyon din ang isang Executive Secretary. Mga kababayan, isang hakbang na lang nasa Commander-in-Chief na. Sa tingin nyo, hindi rin nangungumisyon ang Pangulo? Kung si Executive Secretary may issue ng komisyon, Pangulo pa kaya? Kasi pumutok na rin po kasi ang issue sa Speaker. Sa kanyang kanang kamay na si Saldico. Hindi po ba mga kabayan? Di ba? Yung kanang kamay ng presidente na kanyang Executive Secretary ay pumutok na po na nangungumisyon din daw. At ganun din po ang nangyari sa Speaker. Yung kanyang kanang kamay, pumutok. Napakarami rin pong anomalya, komisyon at mga ghost project. Yung kanang kamay ni Speaker. Hanggang pumutok na rin po, pinangalanan na rin po na tumatanggap po special delivery pera. Mga kabayan. Ano kaya naman ang susunod na iintayin po natin? Pumutok na po sa Executive Secretary na itinatanggi po niya na siya po'y napakalinis na tao at lingkod bayan na hindi niya magagawang siya'y magnakaw at mangumisyon sa bayan. Kailan naman po kaya puputok ang komisyon ng Commander-in-Chief? Kasi po isang hakbang na lang nasa Commander-in-Chief ka na. Kadikit ka na ng Pangulo. Hindi po ba? Nasa Malacanang na ang issue. Nasa Malacanang na ang issue, mga kabayan. Nasa Malacanang na ang issue.
nasa executive secretary na. Susunod na ang commander-in-chief. Hindi kaya, mga kabayan, sino naman kaya ang malakas ang loob na pangalanan ang commander-in-chief? Kasi malakas ang loob ni Bernardo na pinangalanan niya si Executive Secretary Bersamin, mga kabayan. Sino naman kaya susunod? Si Secretary Enrile? Si Secretary Gadon? Yung mga nasa Malacanang? At ang First Lady na nasa Malacanang? Hindi kaya. Hintayin po natin, mga kababayan. At syempre po, expected na naman po natin yan, mga kababayan. Expected na po natin na pasisinungalingan po nila yan. Kasi po, wala po kasing umaamin na siya po ay magnanakaw at sinungaling. Hindi po ba? Kasi po ang paniniwala po ni Kamanong, ang sinungaling na tao, ang kakambal po niyan ay nagnanakaw o magnanakaw. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. At sa patuloy po nagsusubscribe, thank you po. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. At syempre po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po sa inyo, mga kababayan. Mabuhay po kayo at ingat-ingat po. At ganoon din po, mga tambay, ang dasal at panalangin po natin sa ating pong Vice President, sa ating dating Pangulong Duterte at sa pamilya Duterte, na sila po'y maingatan sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. At ganoon din po, mga tambay, tayo po'y magdasal at nang tayo po'y maingatan at ang ating buong sambahanan. Maraming salamat po, mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Salamat po. Ingat po. Bye-bye.